Magandang gabi po mga kababayan. Pag-usapan po natin sa ngayon itong proyekto patungkol kay Bong Revilla na kung saan siya ikinulong. So, ngayon ating usisain. Mukha nga naman ang nangyari nito ay naguyo na naman tayo. No? Yun lang sa akin dyan, parang naguyo tayo. Ang ano lang natin dito ay kailangan natin bantayan ito. Ngayon, ang aking concern dito ay ganito. Napansin ko po, yung kaso dalawa ang sinampa laban kay Bong Revilla. So kung dalawang sinampang kaso laban sa kanya, ay ano-ano yun? Ano bang epekto nun? Yan ang unang tanong natin. So, ito ipasa ko muna ito, dali. Nangyari kasi nakikita ko na yarian ito. Hindi ito totoong kaso nangyari. May kalsada kung nakaligtas si Bong Revilla sa PDAP scam ni Janet Napoles, makakaligtas pa rin ba siya uli ngayon? Ang nakikita ko, initial ko na pagtingin ay lukuhan na naman ito. At bakit po? Pero bago yan, tingnan muna natin yung mga lumabas na balita patungkol sa kay Bong Revilla. Na kung saan ay umiiyak pa nga siya eh. Na ang ganda pa nga ng dating kasi sumuko talaga siya eh. Kung sumuko siya, ang ibig sabihin nun ay maraming mga tao na natuwa sa kanya. Di ba? So, ito ano din natin ito. Mayroon akong isa papakita. Yung pinupusasan siya na nakabarong nung nagpiyansa siya sa Pasandigan Bayan kanina. Pero may isa akong tanong na napakatinding tanong ito na gusto ko ma-resolve sa sarili ko at resolbahin natin lahat. Pag-usapan natin lahat kung ano bang ibig sabihin nito. So, ito ipakita muna natin yung pagsuko ni Bong Revilla. Madaling araw sumuko siya. Si Thomas Esplana. Gandang gabi, Attorney Kausing. Sa tingin ko, panakiputas. Panakiputas nga ni Bongbong Marcos. Nagtataka ka bakit ang lakas ng loob ni Bong Revilla na sumuko. Bakit? Ito, tingnan muna natin yung arte. Ako, una naawa ako sa kanya eh. Pag nakita mo ito. Sandali. Ay, tumawag lamang ang aking apo. Nakita nyo minsan nakasama ko rito tumawag. Dada Toto, tawag sa akin Dada Toto eh. Mag-Jollibee muna. Pasensya na McDonald's ah. Jollibee kursunada ngayon. But anyway, ang ating pag-usapan ngayon ito, si Bong Revilla. Parang we are now also being cooked up. Niluluto na naman tayo, mga madla. Sa isa namang talagang pag-artista, no? Mayong gabi Melenis J. Maya Pabenge, sa mga kabaling ko na mahilig manood sa akin, si Mampira, Lucas, sila ni Annabel, Dima Felix diyan sa Mabalacat, si Ta Hainos, Ta Brilla Hainos, no? Tapos si Peng Diniga, good evening. Ngayon, I will open up this idea para alam ninyo kung ano nangyayari. Mukhang ginuguyo tayo nila ni Remulla. Si Remulla po ang nanluloko sa atin.
So watching from New York, Ping. I don't know what time is now in New York, but I remember New York in a song. I've never gone to New York, but I know New York a lot in the song. Okay, ito po ang pagtingnan natin si Bong Revilla. Yan, dito tayo mag-umpisa. Tapos unti-untiin ko yung kwento. So, yan po yung mukha niya nung siya'y, ito yung play nyo. Magandang gabi po mga kababayan. Nakatanggap po kami ng impormasyon na lumabas na yung aking warrant of arrest. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Hilingin ko lang hingi ako ng panalangin at patatagin niyo rin po ang aking pamilya. Hindi ko po may paliwanag kung ano yung nararamdaman ko sa totoo lang. Napakasakit po para sa akin at para sa aking pamilya. Tama mo, madilim, no? Yun lamang po. Maraming salamat. Alam ko hindi ako papabayaan ng Diyos. Ayan. Ganun pa man, ay tumatawag pa rin siya sa Diyos. Pero, yung pinagtatakahan ko, parang nilagay ito sa bulsa nitong mga Remulla Brothers. Kasi kababayan nila si Bong. Napansin nyo ba yung pakulo ng mga Remulla Brothers bago nangyari ito? Nagpakulo sila na mayroong nag-alok sa kanila na tig-1 bilyon. Kapalit daw kaso. Bakit nila sinabi niyan? Alam mo, yung ugali nating mga tao, kung nagtatrabaho ka sa kaso, kaso lang. Kung ikaw ay ombudsman, doon ka nakatutok sa kaso lang. Ang siguraduhin mo kung ikaw ay totoo o tapat sa iyong trabaho, siguraduhin mo na hindi makakalusot ang iyong kakasuhan. Trabaho mo yun eh. At kailangan naman yan kasi ang pinaparusahan mo na pilit kahit korte pa magkakaso ay mag-sentensya, gusto mo lang ipakita sa bayan na dapat walang hindi masusunod yung ibang magnanakaw. Kaya lang, ang nakakasakit po nito bago ko ipagpatuloy kwento ito, siguro tayo ang may karapatan umiyak. Tayo mga mamamayan. Bakit po? Hindi nyo ba napansin? Parami na parami ang magnanakaw. Umaabot na po hanggang sa level ng barangay kapitan, barangay kagawan. Lahat na po, pag tumakbo ka sa mga pwesto, nawawala po ang ating ang aking tapang na umangkin ng isang pwesto na nanalo ako kasi ang tingin ko sa lahat ng politiko ngayon mga korap. So doon na tayo pumunta. Lahat po, hindi lang si Bongbong. Babain mo na. Hindi lang sa grupo ni BBM, sa grupo rin ni Duterte. Sa grupo ni Noynoy, marami din ng panahon na si Noynoy president. Kahit ilang beses pa, kahit anong tayog at anong lakas ng sigaw niya, kayo ang boss ko. Ganon din kay Erap.
Nagsasabi niyo, walang kamag-anak at walang kaibigan at kumpare. Di ba? Lahat po mga rhetorics ang tawag dyan. Mga pampabulaklak. Sa panahon ni Bongbong, ang daming pampabulaklak. Dahil ang problema ng mga bulaklak, ginagamit niya mga tuyot na bulaklak. Kaya hindi po, hindi tatalab. I'm looking at this and speaking on this and I'm presenting Bong Revilla not as an object against Bong Revilla but as my accusation against us all, mga botante. Bakit tayo rumirespeto sa mga politiko? Alam naman natin ang mga politiko sa atin ay binuboto natin sa pera-pera. Dagdagan pa na for the first time in our history, our ombudsman is a politician. It is the first time to have happened. I know, you know what I mean. If I say that an ombudsman is a politician, I am saying that I am against him as the ombudsman. He is not fit to the service. He is an opposite of what our Constitution demands in Article 11, Section 1 that says that public office is a public trust. Yung salita na yan na public office is a public trust, that encapsulates everything about public office. Sa ngayon, magpulis ka. Ang mga pulis ngayon, na ang lakas ng temptasyon at marami sa kanila nahuhulog. Kung ako tanongin mo, mas mataas ang kredibilidad ng mga sundalo kung titingnan ko kumpara sa mga pulis. Ang mga pulis kasi nalalagay sila sa kanilang trabaho, nalalagay sila sa sitwasyon na maraming umaalok ng mga opportunity sa kanila. Arestuhin mo tulad si Bong. Kung ayaw ni Bong, magbibigay ng pera si Bong. Arestuhin mo si Atongang. 10 million ang ang balato o di kaya ang regalo o di kaya ang gantimpala sa sinuman na makapagbigay ng tip o kaalaman kung saan si Atongang at humahuli. Ang problema, mangyari ba yan? Sa totoo lang, ilagay nyo, think about it. You put yourself in the shoes of a person who is in front of Atongang. You know that there is that 10 million reward coming from your tip about Atongang. Ang tanong, ititip mo ba? Kung bibigyan ka ng 20 million. So that makes the difference. Ngayon, ang dami pinayaman itong baha na ito. Number one, siyempre, sa ngayong panahon, si Bongbong Marcos. No one can defeat him. Second si Martin Romualdez. At saka itong, pasensya ka na Ping Lacson, the way I look at you is that you are always doing something to exonerate, to save Bongbong Marcos. Ano papel mo? Gusto mo tatakbo ng presidente sa sunod? O binibigyan ka dyan? Kaya inagaw ninyo ang trono sa Senado? O ito si Bong. He is only one of those. Ituloy mo na natin kay Bong. O for the first time nakakita ka ngayon ito kay Bong. Pakita ko lang sa inyo. Kumbaga ini-indict ko ang lahat tayo. Panahon na siguro na magboto tayo na maayos. At huwag natin iboto yung mga tao na nagbibigay ng pera. Ayan. Tingnan niyo maigi mukha ni Bong. Kanina, umiiyak. Siyempre, kinukonsidera siya na sikat. Kung sikat siya, hindi ibig sabihin ay daming inaabangan niya ng mga tao. Dahil inaabangan mga tao, kami mga vlogger, hindi rin na iba sa mga taga-dyaryo. Na sila, hahabulin din nila
yung mga balita na ilalabas tungkol sa mga sikat na tao para marami ang babasa, marami ang bibili ng mga dyaryo. Ganun po yan. Yan ang katotohanan na hindi natin maalis. Ito yung pinipresenta ko rito, yung sa page ng aking kasamahan sa journal dati na ano namin, managing editor sa People's Journal dati si Alex Alan. Ngayon, pinost niya ito si Bong Revilla. I love the angle. Ang ganda ng pagkakuha ng kamerista nito. So, it represents, palaki natin para makita natin ang mukha ni Bong. How lonely is he? Oh, makikita ka ba na loneliness sa kanyang mukha? So, yan po ang titignan natin. Kung may loneliness ba tayo nakikita? Kung ako tanungin mo po, ay lahat po ito ang kaharap natin. Hindi dapat, huwag nating kalimutan na si Bong Revilla ay artista. Kapag sinabi mo pong artista, magaling yan lumuha sa harap kahit anong oras. Ang galing nila lumuha. Ganon po mga talent nila na wala sa totoong tao. So ngayon, ipipresenta ko pang iba patungkol kay Bong. Ipresenta ko muna yung balita nitong ng Billionaire News Channel. Alam mo, pinakasikat ngayon na mainstream media, talo pang ibig dito, yung Billionaire News Channel. Tingnan natin. Ipresenta po natin ang kanilang balita tungkol dito. Ay, di yan. O ito, tingnan natin. Ang balita, bago ko ilatag sa inyo lahat kung bakit ko nasabi na parang lukuhan na naman ito. Pork barrel scam noon, flood control scandal naman na yon. Tila hindi na talaga natuto daw si former Senator Bong Revilla matapos humarap sa Sandigan Bayan sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas ang bagsak ng dating mambabatas. Yan ang... Okay, bago ipagpatuloy, nais ko lang bang punain si Ma'am Corina Sanchez Rojas. Sabi niya PDAP scam noon, PDAP control naman ngayon. Tila daw, may salita pang daw, tila daw hindi natututo si Bong Revilla. So ganun ang nangyari dito. Pero dapat tanggalin mo yung daw. Sabi tama na salita, tila hindi natututo. So ngayon, ang mangyari nito is ipapakita ko lang sa inyo ito tapos tanggalin naman natin. Ipatutuloy natin. Agenda report ni John Manalo, live nag-uulat mula sa Sandigan Bayan. John, ano na ang latest sa kaso ni dating Senador Revilla? Corina, balik kulungan na nga si former Senator Bong Revilla. Ngayong muli siyang humaharap sa kabi-kabilang kaso kaugnay naman sa flood control scandal. At tila nag-level up nga itong hinaharap niyang kaso dahil kung dati ay 10 million pesos lang itong pinag-uusapan sa kinasasangkutan niyang kaso, ngayon ay dawit siya sa 92.8 million pesos na umano'y ghost infrastructure project sa Pandibulacan, kung saan siya ay humaharap ngayon sa kasong graft at malversation. Dumating si Revilla sa Sandigan Bayan pasado alas 10 ng umaga ngayong araw bilang bahagi ng kanyang mga pagdadaan ng proseso bago siya ikulong. Humarap siya sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa kanyang return of warrant, booking procedures at commitment order, kung saan nagdesisyon ng korte na pansamantalang ikulong si Revilla sa New Quezon City Jail sa Payatas. Pero may pending motion pa ang kampo ni Revilla na humihiling na sana ay sa PNP Custodial Center sa Camp Crame ikulong ang dating senador dahil daw ito sa security reasons. Nakatakda itong pag-usapan at pagdesisyonan ng korte ngayong Biyernes. Pero paliwanag nila, hindi maaaring
ilipat si Revilla ng walang utos ng korte. Nanindigan din ang Sandigan Bayan na ayaw nilang magbigay ng general impression na may special privilege ang dating senador dahil lahat ng akusadong lalaki sa flood control scandal ay nakadetina sa New Quezon City Jail. Nagbigay din naman ng commitment ang BJMP na magdadagdag sila ng tauhan para masiguro ang kaligtasan ng dating senador dito sa kanilang facility. At bagamat non-bailable o walang piyansa ang kasong malversation, 90,000 pesos naman ang itinakdang piyansa para sa graft charge ni Revilla. Agad din siyang nagpiyansa sa Sandigan Bayan 4th Division Clerk of Court ngayong araw kung saan lilitisin ang kanyang kasong graft. Nanindigan naman si Revilla na malinis ang kanyang konsensya sa kabila ng mga patong-patong na kaso laban sa kanya. May komento rin ang anak niyang si Cavite 1st District Representative Jolo Revilla tungkol sa pagkakaaresto ng kanyang ama. Siyempre, nalulungkot kami. Pero nire-respeto namin yung mga institution and yun na lang muna siguro. Paliwanag naman ng legal counsel ni Revilla na si Attorney Francesca Senga, hindi admission of guilt at liability ang kusang pagsuko ni Revilla sa CIDG kagabi. Nag-surrender siya upang harapin ang mga paratang laban sa kanya. Okay? In fact, si former Senator Ramon Bong Revilla is actually eager for the judicial process to proceed. Bakit? Kasi so that the alleged evidence against him or the lack of it would finally be judicially scrutinized in keeping with the dictates of due Kaya ang galing process. nila mag-arte ha. To tell you, ito na ngayon, ilalatag ko na sa inyo. Ano ang rason sa likod? Bakit ang lakas ng loob ni Bong Revilla sumuko? Ito po, ang kinaso sa kanya patungkol po sa 92.8 na total na halaga na napapaloob sa mga magkatabi-tabi ng mga proyekto doon sa Pandi, Bulacan at saka iba pang bayan na katabi ng Pandi, Bulacan. Ang kinakaso po sa kanya ay 92.8 million kuno na binulsa niya. Yan ang isa sa mga kinaso. Pangalawang kinaso, tandaan niyo ito. Dapat matutunan niyo ito. Ito napaka-importante na mga bagay na bihira lamang ang mga ordinaryong mamamayan nakakaalam. Pero ginagamit po ito ng mga opisyal ng bayan natin, lalo na dyan sa mga piskalya, mga judge, na diskarte na mapapalabas ang tao na hindi halata. Ito po ang gagawin nila. Nagmumula sa isang insidente. Ano yung insidente na yun? Pag dugtugin mo yung mga proyekto, isang insidente lang yun. At ang kabuuan na inaako sa kay Bong Revilla na naibulsa niya 92.8 billion. Actually, hiwalay pa yun sa tinistiguhan ni Yusek Bernardo na ibang mga kagaya ng 250 million na kunwa na sabi niya binigay niya. Well, that has yet remained to be seen and to be compared with all other evidence. Pero ito po ang nangyari dito. Kinasuhan si Bong Revilla. Una, falsification. Ano ba yung falsification? Yung pinalabas nila kasama niya, kakutsaba niya mga inhinyero ng DPWH. May kakutsaba rin siya na kung sino-sino pang iba. Ang kutsabahan ay ganitong nangyari. Pinalabas kunwari na nagkaroon ng bidding para maumpisa ng mga proyekto. Pagkatapos mapalabas na nagkaroon ng bidding, nakapapel po lahat yan. Pirmado ng lahat ng opisyal ng mga members ng Bids and Awards Committee. Yan ang unang step. Pero yung unang step na yan, mangyayari lamang yan kung mayroon ng endorsement si Bong Revilla na umpisahan na yung proyekto. In other words, what was the participation of Bong Revilla as a senator? Yan ang problema sa sistema natin. Hindi nawawala yung tinatawag ng proponent. Sino nag-propose niyan? Kaya kung maglagay ka ng tarpaulin, proposed by.
Yan. Tapos pag nakalagay ng propose by, nire-respeto din. At hindi umpisa ng proyekto kapag hindi nag-go signal yung nag-proponent. So that is one anomaly that we have yet to survive from. So ngayon, nang naaprubahan na, nagkaroon ng bidding, palabasin kunwari may kontraktor na nanalo. Pagtapos dyan, nakapapel yan. Mayroong award, may papel, binigay siya yung award. O panalo ka, ganito, ganito. Tapos, may tinatawag na progress billing. Ang bayaran po sa kontrata ay hindi buo-buo. Halimbawa, 96 million. Hindi binibigay ang 96 million ng buo. Kung hindi, papalabasin na kunwari, unang billing, 10%, bayad 10% ng halima, 100 billion ang kontrata, 100 million ang kontrata. Binigyan mo na ng 10 million. Kasi 10% pa lang natapos o 10%. Anong ibig sabihin 10%? Sa mga hindi nakakaalam sa math, ibig sabihin po ng 10%, sa 10 bahagi, isa pa lang ang natapos. Parang ganon. Next, trabaho naman kunwari, yung contractor ay papalabasin naman, ang isa sa pipirma dyan ay yung project engineer na tinatawag na nakatalaga sa proyekto na wala sige magtrabaho kundi monitorin lamang ang kontraktor kung maayos ang ginagawa at gaano na karami ang kanyang nagawa. At kung maniningil ng kontraktor, siya ang unang pipirma na opo, 30% na po natapos niya. Lahat po niyan step by step, all of the way up to the finish line, sabihin na completed. Pag completed, ibibigay na lahat ng trabaho ng pera. I-release ng, ang sistema pa sa ngayon, ay ito pang problema, the district engineer in every district or engineering district in the entire country ay meron na silang power na mag-release ng pundo. Kagaya dati, dami pang paikutan. Ngayon, direkta na. Siguro naman ang intention nila ay to fast track the projects. Pero matindi na ngayon, ha? Hindi na yung chiki-chiki. Bihira na, pwede na lang, kahit na chiki, magta-transfer na lang gamit ng engineer, district engineer, ang cellphone niya, itatransfer niya up mula sa funds ng DPWH sa nakatalaga sa kanyang district, ililipat niya ngayon sa bank account ng contractor. Ganun po kabilis ngayon. Kaya ganun kabilis ang nawawala ang pera natin. So ngayon, ang mga kasong ito, tandaan ninyo, ang mga kasong ito ayon sa ombudsman, kasi itong ombudsman case na nanggaling, pinalabas lamang na may mga proyekto pero wala. In other words, inimbento ang lahat. Nabayaran, nagkahatian. Ang napunta sa hati kay Bong Revilla, 92.8 million. Yung iba, napunta kay kung sinong engineer, kasama dyan si Bryce Hernandez. Kasama si engineer JP Mendoza. Yung isang engineer Dumasig, isa pang project engineer. Tatataka ko ba't hindi kasama si Henry Alcantara dyan, pinaka-boss. Yung deputy boss niya, yung si Bryce Hernandez, kasama sa kaso. Ganon po, sumatotal ang diskarte. So pagkatapos nyon, because that was the manner of the commission of the act of taking the money, sa pagkuha ng pera, ang tawag namin doon ay malversation. Ladies and gentlemen, let it be known. Ang pagnanakaw ng pera kapag pera ng pamahalaan, ang tawag dyan malversation. Ang pagnanakaw ng pera ng individual na tao, dalawang uri. Kung nanakawin mo na hindi niya alam, ang tawag dyan, theft. At kung kinuha mong pera, tinakot mo siya, ang tawag dyan, robbery. Pero kung minsan, ayaw mo siyang lukuan, ayaw mo siyang takutin, minsan dinadaan mo sa panluloko. Kaya makukuha mo pera. Yan lamang po ang uri, 4 na uri, paano makakakuha ng pera. So therefore, may tinatawag naman po tayo na double jeopardy. Ito yung mga uri ng double jeopardy. At anong palang double jeopardy?
Kung nakasuhan ka na sa isang kaso, ay hindi ka na pwede kasuhan ng ganong kaso ulit. Ang wording siya sa atin, Constitution sa Article 3, no person shall be twice put in jeopardy. Ibig sabihin, you may be charged with a crime as created by an ordinance in a municipality or a city. Or you may be charged with a crime as passed by our Congress. Pero whatever it is, you can never be charged with two crimes coming from the same incident, the same facts. So ngayon tingnan natin, nagkadugtong-dugtong ang mga proyekto sa Pandi, Bulacan. Magkadugtong-dugtong na flood control. Kino-consider lang yun isa because of what we call as one criminal resolution theory. Ang example po ng one criminal resolution theory, ganito. Hold upper ka, aakyat ka sa bus, hindi mo alam kung ilan ang pasahero ng bus. Basta one criminal resolution mo, hold upin mo sila lahat. Kukunin mo lahat ng pera. Ang tanong, ilang kasong pag-hold up ang isasampa sa'yo? Ang sagot, isang kasong pag-hold up lang. Umangat lang dahil sa amount. At dumami ang victim. But the number of victims and the amount of money that you got are not determinative of how many cases shall be filed against you. Yan ang one criminal resolution theory. Ibig sabihin, nang umakyat ka, ang nakalagay sa isip mo, lahat sila hold upin ko. Yan po ang ibig sabihin. Ngayon dito naman, dalhin natin sa flood control. Pagpasok ng flood control, magkarugtong-rugtong po yan at Senator Bong. So, ang utak kayo ni Bong at saka kasama niya, isang yarian lang yan sa lahat. So, ang party niya ngayon, 92.8 million. So, kinasuhan sila lahat ng tinatawag na falsification. Ano ba yung falsification? Yung pinalabas mo na kunwari, ganon, pero hindi totoo. Kagaya ng pagpalabas, kunwari may bidding, pero walang bidding. Kunwari may proyekto na trabaho, pero walang trabaho. Yan tinatawag na ghost projects. So in other words, dahil doon, kinuha nilang pera. Nang winidraw na sa bangko ang pera, pinaghati-hatian na nila. Ang pinakamalaki kay Boss Bong. So, kay Kateteng. So yan po nangyari. So ang tanong sa mga ordinaryong tao, ilang kaso po mo yan, attorney? Kung 10 nagkarugtong-rugtong na mga flood control, na mga river dikes, o river wall, o revetment, o slope, o pampang, kung tawagin mo sa Tagalog, isang kaso lang yan. Nagkadugtong-dugtong kasi ang plano mo sa panahon na yon, nakawin ang lahat isang isahan. So isang kaso lang yan. So therefore, ang tanong ko, makukuha mo ba yung pera kung hindi mo ipapalabas na kunwari tapos na, kunwari may proyekto, kunwari may bidding? Sagot, hindi. In other words, meron tayong krimen na tinatawag na pagkukunwari na falsification. Palabasin mo, kunwari may bidding, may trabaho, at lahat na kompleto meron. Pero sa totoo lang wala. Pero may isa pa tayong krimen. Yung pagkukuha ng pera ng gobyerno, ang tawag naman natin dyan, malversation. In other words, we are talking about two kinds of crime. The crime of falsification and the crime of malversation. Napansin lahat, vision sa lahat sa dulo. Ha? So anyway, ang tanong, meron bang double jeopardy dyan pag kinasuhan mo siya ng malversation o kinasuhan mo siya ng falsification? Halimbawa, sa ngayon, nagpiansa kanina si Bong Revilla sa kasong falsification. Hiwalay na division ng Sandigan Bayan yun. Sa Division 3 and 4 siya eh. Sa Division 3 naman, kinasuhan siya, doon na raffle yung tinatawag na kaso na malversation. Yung pera na kinuha niya ay nakuha niya dahil sa krimen na falsification. In other words,
we are placed in a situation whereby kung saan yung isang krimen na malversation ay kailangan gagawa ka muna ng krimen na falsification para makuha mo yung pera. In other words, included, indispensable, hindi mo pwede walain ang krimen na falsification para makuha mo yung pera. In other words, one crime lang silang dalawa. That is what we call as one criminal resolution theory. Ang pinaka-theory mo talaga dyan, pinaka-resolution mo dyan, pinaka-objective mo dyan, ay kukunin mo lang ang pera. But then, the manner of doing it consisted of two kinds of crimes. In that case, Article 48 of the Revised Penal Code will apply. And it says that if the act results in the commission of two or more crimes, then that act shall be treated as one crime only, where the accused, once found guilty, will be punished in the maximum of the punishment of the most severe crime. So, saan ang most severe between the two? Sa gitna ng dalawang krimen. Yung falsification o yung malversation? Ang malversation po sa amount ay non-bailable. Reclusion perpetua. Life sentence ang parusa. Ang falsification naman, depende kung magkano ninakaw. Kung minsan, ang parusa aabot lang ng mga 12 years o di kaya 8 years. Pero but just the same, you cannot commit in this case of Bong Revilla, you cannot steal the 92.8 million without committing first the first crime, which was falsification. Pag sinabi falsification, pagkukunwari, pinapalabas mo lang. In other words, anong mangyari dito? One of the kinds of double jeopardy is you cannot file a case against any person kung nasampahan mo na siya ng isang kaso na indispensable para sa isang kaso. Halimbawa ganito, sa sample sa kaso ni Bong Revilla, ginawa nila ang krimen na falsification. So, sinampa siya ng falsification. Ang isang uri ng double jeopardy ay hindi mo siya pwedeng kasuhan ng ibang krimen na kung saan ay sakop na yung unang krimen. Sakop na yung falsification. So, nasakop na ng malversation. Therefore, nauna ang kasong falsification. Ano mangyari? Nagpiyansa na siya doon. Tingnan mo naman ang pangyayari. Bakit siya nagpiyansa? Kasi alam niya. Ibig sabihin po, ang discarding ito pong diskarte ng mga abogado ng mga saliwa. Kagaya ni Remulla. Sinadya niyang ihiwalay ang kasong falsification kaysa kasong malversation. So, kinasuhan niya ng falsification si Bong Revilla para makapiyansa at kinasuhan niya rin ng malversation. Anong resulta? E di, ang abogado ni Bong Revilla, magsampa lang po ng motion to quash, tanggal na ang kasong malversation. Ang matitira, falsification na napakaliit. Yan po. Ganon po kumanghudas ang ombudsman. So, see, kung ako ang ombudsman, hindi po ako kakaso ng falsification kasi kasama na ang ginawang krimen na falsification, kasama na sa mas malaki na yung malversation. Kaya, once you have done it once, you can do it twice. Diba? Ang magyari yan eh. Parang kanta lang yan, no? Diba? Lumabas siya, nakalaya siya kay Napoles. Alam mo kay Napoles, nakalaya siya. Ganong setup din. Ikwento ko sa inyo. Ang kinaso naman kay Bong Revilla sa panahon ni Napoles, ang facts of the case ay ganito. May pidap, may pundo siya.
inutusan niya yung tinatawag na implementing agencies na ilipat sa korporasyon ni Janet Napoles ang pera. At hayaan na si Janet Napoles magpapatupad kung ano mga proyekto gusto niya. Si Janet Napoles naman, pinapalabas na kunwari napunta sa mga beneficiaries. It's either ipabibigay ng mga farm implements, seedlings, fertilizers, lahat-lahat, kung minsan pera. Pero ang nangyari, ang ginagawa ni Janet Napoles ay imbento rin, nag-imbento lang ng pangalan na nakatanggap. So, falsification. So, anong ginawa kay Revilla? Kasi yung ginawa na yon, nagresulta sa plunder kasi more than 50 million ang involved. Tsaka, series of crimes. Next, pwede mo rin siya kasuhan ng malversation kasi ninakaw ang pera. Another kind, pwede mo rin siya kasuhan pangatlo ng falsification. Kasi nag-imbento sila na may tao kuno naka-receive ng pera. Walang pinag-iba sa kaso ngayon sa flood control. Anong nangyari? Sa kaso ni Revilla, kinasuhan siya ng malversation na maliliit ang pera, maliliit ang amount. Kaya kung ma-convict man siya, makakalaya siya, pwede siya makapagpiansa at apila siya. Pero sa plunder, hindi siya makaapilahin, non-bailable, kaya nga nakulong siya. Kaya ang ginawa ngayon, ginawa ni Bong Revilla sa kanyang depensa ron, kunwari piniki ang pirma niya. Ito naman ang gaga na justice na si Geraldine Faith Econg. Cebuana ito pero hindi niya ginagawa. Nakakahiya ka sa lahing Cebuana. Ang ginawa niya, naniwala siya sa pamibiki. Kaya inabsulto ni si Bong Revilla. Kung ako, hindi ako maniwala sa pamimiki ng pirma. Bakit? Diyos ko naman, niloko ka ng chief of staff mo na kinupya ang pirma mo. 6 na taon po na proyekto. Sa unang taon naloko ka. Ibig mo sabihin sa pangalawang taon niloko ka, pangatlong taon niloko ka, pang-4 na taon niloko ka, pang-5 taon niloko ka, pang-6 na taon niloko ka. No pwede, mi amigo. Kahit pa na mayroong findings ang National Bureau of Investigation agents na talagang piniki ang pirma niya, that does not matter. Bakit? Kasi pwede ko namang utusan ng tao, sige, ikaw pirma sa akin. Pero ako yung kriminal. Ganun po yun. So nakita nyo na. So nung na-absulto sa ngayon sa plunder, mas malaking kaso ang una na-absulto siya. The rest is history. Dahil sana acquitted siya sa plunder, nag-file ng motion ng abogado ni Bong Revilla, lahat ng mga kaso ko na malversation na maliitan, pinagdugtong-dugtong, naging plunder, ay dapat dismiss na rin kasi double jeopardy. Balik tayo sa flood control. Kinasuhan siya ng falsification sapagkat pinalabas na kunwari may proyekto pero wala. Falsification. Pero yung falsification na yan, kailangan niyang gawin para kumita siya, makukuha na lahat ng pera para sa proyekto. And that act of taking money is malversation. So pag malversation, by virtue of the big amounts involved, non-bailable. In other words, ang diskarte ngayon ng abogado ni Bong Revilla, pabasahan na kagad ng kaso si Bong Revilla sa falsification. At kung mabasahan na, naku, hindi na mababago. Bawal na baguhin ng krimen ang kaso. Kapag ma-arraign na ang tawag niya, arraignment. Kung mabasa na. Ano ba kayo? Ano mangyari sa mas malaking krimen na malversation? Wala. Mag-file lang ng motion motion to quash. Quash to now kagad yan. Hindi na pwedeng isampa. Kasi lalabag ka na sa double jeopardy na batas ng ating konstitusyon na sinasabi, no person shall be twice put in jeopardy. The first jeopardy is in the falsification case, in this case. And the second jeopardy would be in the malversation case. So, kaya yan ang aking alay sa inyo na kaalaman.
muni-muni tayo lahat. Magdasal tayo na mabisto to sila. Sigurado ako ganun din gagawin sa kaso na ni Jinggoy. Sila ni Joel Villanueva, sila ni Chis Escudero. Lahat pa, pati kay Romualdez, kay Saldico, lahat-lahat ganun gagawin nila. Happy ending pa rin sila. Tapos ikumpara mo sa isang snatcher ng cellphone sa Quiapo, bugbog sarado, kulong kagad. Pero pag congressman, nahuli mo na, magdadasal ka na lang kung paano siya mahuhuli. Huling-huli na, hindi pa susuko, hindi pa mag-resign. Nabigyan na mga mali-malitang pera na 2 billion kada buwan mula September 2022 hanggang August 2025. Ay, tinitingnan pa ninyo na walang kasalanan si Bongbong Revilla? Abong Revilla, Bongbong Marcos. At ang kanyang pinsang buo na si Martin Romualdez. Ganon tayo katindi. Kung ang nakawan ay trilyon, idaan mo na sa investigasyon sa Senado o sa Kongreso. Pero kung ang nakawan ay cellphone, kulong kagad. Yan ang ating sitwasyon sa buhay nito. Kaya magandang gabi po sa inyong lahat. Si Pilipinas, sa technical lang nila, Bright, tawagin nyo technical pero masustansya pong ganyan. Substantive provision. Bombay, tapos sa Pilipinas, ang naghatol, wala ginsabay. Siyempre, hindi magsabay-sabay para papasok ang W party. Kasi ang mangyari dyan, paunahan yan eh. Alin ang unang kaso na kung saan siya binasahan? Yun ang mamayani. Yun maiiwan. Ang the rest ay tapon. Kaya kung ako ang abogado ni Bongbong, na ako ay tuso rin na abogado, bigyan niyo ko ng pera, ay magpapabasa na tayo ng kaso sa falsification. Hayaan mo yung hayaan mo yung malversation na yan. Magmotion to quash lang ako. Pagkatapos ka na babasahan at magsabi ka lang not guilty, ay hindi na yun, hindi na mapapatuloy ang kasong isa. So good evening, sabi naman ni Ope Liagugo. Taga Lambunaw, taga Lambunaw, Iloilo to. Mga Liagugo family. Rachel Gustilo, Dr. Toto, ako pinagdadasal ko araw-araw lahat ng mga kawatan na ito ay atakihin sa puso. Yan na lang talaga, maayakon na natin. Imbis na makasuhan mo, wala rin. Lusot din sila kasi marami silang pera pabayad. Salamat, attorney, sa kaalaman. Ay, sasabihin ko sa inyo bakit nakalusot sa plunder? Bakit pinaniwalaan yung peking pirma? Kasi sa aking kausap, binigyan ng 200 million si Geraldine Faith Ekong ng Justice ng Sandigan Bayan. Kaya niya inabsuelto sa plunder si Bong Revilla. Tapos sino pa isa? Si Rachel Gustelo, si Love TV Patrol. So Rachel DC, aton ombudsman nasa Lalalanda, taga Coblanja yun, na binenta sa Pugo. Kunwari, galit sa Pugo. Kunwari, galit kay Duterte, pero nung araw, tumatabi sa kama kay Duterte. Pilipinos, drawing lang ni Napolis. O drawing lang lahat. Simple, mga pinakulong ni Pinoy kasi sangkot. Nakalaya din. Walang kamalay-malay si Pinoy kasi hindi siya abogado. Kaya importante yung presidente na abogado para pati diskarte, masisita niya yung ombudsman kung nagdidiskarte. Sino pa isa? Si Wilfredo Gabriel Castillo. Correct, sabi niya. Tapos si Masya Rachel Gustelo. Good evening, Dr. Toto Birador. Keep watching always at your live. God bless you always in good faith. In nighttime, we will win. Soon, nakakatawa ang gobyerno, Kawatan Gidya. Sila tanan tansin kawawa kita. Okay, nga haba no. Jigeriarte, Pilipinos. Ti Soto na time. Kampihan na ng tatay niya. Ay ganun nga. Heber Hermoa. Tapos si Leonard Brusas. Wala silang pakialam sa mga constituent nila. Ang Bacoor, ang dilim-dilim. Ganun ba? Sa mga rebelya yung Bacoor eh. Leonard Brusas, good evening, Katoto. Taga Cavite here. Tama lang yan, makulong. Pare-parehas lang yan. Sila ni Rimulya. Kawawa, mga taga Cavite. Mga walang... Isang mga bagong kurakot yan sa Cavite. Alam mo sino? Yung Advincula. O mga lahing Ilonggo yan. Pero dyan naghataw sa Cavite. Kontraktor din yan.
Tapos silent witness. Banatan ang dapat banatan, busto to. Yan ang dapat, walang pakikilingan. Tapos Emily Basog, sir, pag utang na ayaw magbayad, anong kaso? Pag ayaw magbayad, ano lang yan, may tinatawag na civil case collection. Pero pwede mo siya makasuhan ng tinatawag na unjust vexation dahil binigyan ka na kanya ng stress. Hiwalay sa utang yon. Yung pagbibigay ng stress sa iyo, tapos kung takutin ka, kasuhan mo siya, grave threats. Kung mumurahin ka ng nakautang sa iyo, kasuhan mo siya ng grave oral defamation. Ganun na lang po. Kasi walang nakukulong sa utang ayon sa ating konstitusyon. Brian Rodriguez, good evening, Attorney Toto. Total, nabanggit naman ang pangalan ni Martin. Bakit? Ayan ang itatanong natin sa kanila. Itanong na lang natin kay Martin. Mil NSJ, wala ng credibility si Pinky. Isa pa ito si Pinky Lacson. Nagkunwari, may tanim witness na naman siya kanina, kapon, na 2 babae. Asan ka mga? Tituro si Carly. Ito po siya, yung pumunta doon na bumili ng bahay doon sa number 30 Tamarind Street sa Forbes Park. Sabi ni Carly, hindi ako nakapunta sa Forbes. Bakit ako ituturo nyo? Pwede ba mabuksan mukha nyo kung sino kayo? Bawal daw, sabi ni ni Pinky Lacson. Bawal yun. Bawal yun. You are now violating the due process rights of Carly Diskaya. Tapos, non-camps, galing na analysis mo, Katuto. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Keep it up. Kaya ko ina-analyze to, pinapalam sa inyo para marinig ni Bong Revilla. Marinig, kasi alam ko nakikinig sa akin si Bong Revilla lagi. Makinig ni Pinky Lacson. Alam ko nakikinig din sa akin si Senator Lacson lagi. At maalalaman din ng iba na yung diskarte, gawan ng paraan na hindi magkakaroon ng double jeopardy application, i-withdraw ang kasong falsification para hindi na magkaroon ng tinatawag na arraignment. Isang kaso na lang na malversation. At i-present mo sa pruweba ng malversation ang mga falsification na ginawa. Ganon yun. Putang mga tao talaga. Stylean mo pa kami, Boying. Susulat ako sa iyo, Boying, because of that. I'm so concerned about that. Bira mo, bilyon ang pininakaw, maabutin sa bilyon, tapos hindi makukulong. So, Dennis Ramirez, attorney, parang ikaw dapat ang Supreme Court. Maganda ang analysis mo, hindi kaya ng iba. Salamat po. Maria Victoriana Sanchez, kung ano-ano ginagawang issue para mawala ang focus ng tao sa flood control. Tama po, ginagawa silang issue. Nick Reyes, watching po, Katuto, kasi mabuhay po kayo. Carlo Salmendrala, eliminating ni Rimulya ang old enemy niya. Yan. Pero kaibigan niya pa rin yun. Hindi na kailangan i-eliminate yan kasi kakampi niya na. Last Roundhead, Mongoloid, wala to. Tinitira ako eh. Siguro mas maganda pa siguro sa iyo, iban na lang kita. Ban! Kaysa iinit ang ulo ko. Simple Rock, mga pinakulong ni Pinoy kasi sangkot. Ay nawala din yun, pinakawalan. Dahil nga sa mga sinabi ko sa inyo na mga discarded double jeopardy na mga abogado lang nakakaalam. Hindi naman lahat ng abogado nakakaalam nitong discarding ito. Boboy Konkon, itong gobyerno natin ngayon ay utak sindikato. Talagang mula noon pa, kahit sa panahon pa ni Magellan. When Magellan landed in Cebu City, kaya pinatay sila na Lapu-Lapu eh. Pilipinos, ang pagtanggap ng pera, wala saklaw sa kaso niya. Wilfred Gabriel Castillo, correct. Tapos si Miss Rachel Gustelo, good day, Dr. Toto Tirador, keep watching always at your live. God bless you always. Salamat po. Meron ako ninang na si Gustelo, yung teacher sa Coronadal National Comprehensive High School. Jiggy Riarte, Filipinos, Herbie Hever Hermosa, Leonard Brosas. Sino pa? Mabilisan na lang ang tawag ko, no? Emily Basog, Brian Rodriguez. Kasi masyadong marami kayo. Melicen J. Camp C. Morales, Tony Tibay. So, Dennis Ramirez, Maria Victoria Sanchez, Nick Reyes, Carlo Salmendras, Dex Baredo, tapos si Hazel Aquino, tapos si Injula Kuda,
Tapos si Ivy Balen. Tapos si Buko Eric Boko. Baste Gamita, Sagmita. Okay? Sino pa? Si Abisja. Si Felicia de Galicia. Tapos sino pa? Si Thomas Isplana. Pastor Rodi Rabi, si Ruth Stair. Denve Elacion. Si Love TV Patrol. Si John Dobbs. Marcel Celerio. Si Elizalde Babera. Si Bapa PH. Bernard Magtibay. Tapos si Ernie Bukayong. Pau Luntatuko. Paulo Tantuko. Patay din si Paulo Ping Diniega. Watching from New York. Dito sa baba. Si Hazel Aquino, natawag ko na. Nick Reyes. Si M. Morales. Sino pa? Jigger Yarte. Sino pa? Wilfred Gabriel Castillo. Buboy Kunkun. Simply Rock. Mga pinakulong ni Pinoy. Okay, Masha Rachel, Miss Rachel Gustilo. Agustilo pala, hindi Gustilo. Gustilo. Filipinos. Bumbi. Sino pa? Si Lope Liagogo. At Tagalambunaw Ja. First class ticket na ya. Jose Habonete. Good PM attorney. Kausing, isa po kayo na huwaran na lawyer na tapat sa tungkulin. Rodo Saruna. Di maayos ang pangkasalukuyan na pamahala. So, Densa Maris, Hitler Escobar. Sino pa? Denvi Ilacion, Love TV Patrol, Bobby Cortez, Tambayan. Tapos si Merjan, Merjan, magandang gabi. Deprez, si Tambi lang ang makulong, okay na. Sino pa? Si Margie Gonzalez. Tapos si Brent Santos, si Hitler Escobar, Jason Haplos. Tapos si Elcid Pablo, shout out Katoto. Herbert Filemonin Jape, Ningas Kugon at Pink. Tapos si Renato Tolentino. So Randy Indio. Tapos si Albert Hilongo. Magandang gabi si Rene Francisco. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang dyan na muna tayo. Mamaya, bye-bye.